It's a long story. Sagot ko na lamang. Ayokong palilimin pang usapan dahil una sa lahat, di naman kami close at andito ako para sa negosyo. Kung kasal man o hindi, ano naman sa ngayon, di ba? Ilang sandali pa'y dumako na ako sa dapat tayong pag-usapan kahit palagi niyang inililihis ang topic at tila ba interesado siya sa buhay ko. Nakahinga ako ng maluwag. Nang matapos kami sa pag-negotiate, di naman ako nahirapan dahil oo lang siya ng oo sa akin. Tinanong ko kung may concern siya o kung naguguluhan pa. Wala at di naman daw. It was 1:45 when our meeting adjourned. Medyo nagpapanik na rin ako dahil sa sinabi ko kay Carlos kanina na mabilis lamang to. Well, totoo naman yon. Di ko na-expect na abutin kami ni Mr. Dino ng ganito katagal dahil na rin sa pagiging medyo unprofessional ng lalaki. Miss Cristobal, Dino called me when I'm about to leave. Mrs. Santaniel, pagkatama ko at kung di ako nagkakamali nakita ko ang pagdaan ng dilim sa kanya mga mata. Oh, alright, Mrs. Santaniel, if you wouldn't mind, can you tour me here in your resort? Umarko ang kanyang kiri at binasa pa ang pang-ibabang labi. I can give you someone to accommodate you. His jaw clenched and stopped me from talking. No, I want it to be you. Mas okay yun dahil ikaw may-ari nito. Matakil ako nakipagtagisan ng tingin sa kanya at kapagkuhan, wala na ako nagawa kundi tumango at tumalima sa kanyang gusto. Inabot kami ng 1 oras sa paglilibot, kagaya ng sinabi ko. Malaki at malawak ang resort namin dito. Sa Panglao, kumpara sa Anda, maghihiwalay na sana kami ng landas kung di lang namin nakasalubong si Ate Chantal at tagayang kumain ng snacks. Hindi ako nakatanggi kay ate. Mag-aalas 4 na ng hapon ang tuloy na ako magpaalam sa kanilang dalawa at tinayaan naman ako ng kapatid kong umalis na. Abot langit ang tahip ng aking dibdib habang malalaki ang hakbang pabalik sa office. Hindi naman ako maasang naroon pa rin siya dahil anong oras na. Hindi ko siya nagawang i-text dahil huli na nang ma-realize ko na naiwan ko palang aking cellphone sa opisina. Inihingal kong binuksan ang pinto. Agad kong inilibot ang paningin sa buong paligid at natagpuan ko siya natutulog na sa couch. Nakabaluktot at pilit pinagkakasya ang sarili. Sunod na dumako ang tingin ko sa pagkain nakaayos sa pabilog at maliit na lamesa. It was still there, untouched. Unti-unti ako lumapit sa kanya upang gisingin. Tinapik-tapik ko ang matigas niyang braso. Umungol siya at dinagtagal dahan-dang iminulat ang mga mata. Nagtamang aming paningin kaya agad siyang nagpabalikwas ng upo. Tila wala sa sarili siyang lumingalinga sa 4 na sulok ng silid bago maling tumingala sa akin. Sorry, I fell asleep. I don't know what time is it. Namamaos ang tanong at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Mag-aalas 4 na. Nahihiya akong sagot. Bumagsak ang aking mga mata sa aking flip-flops na makita kung paano magsalubong ang makakapal niyang kilay. Anda na akong sigawan niya. Anda na ako makarinig na masasakit na salita pero hindi iyon ang nangyari. Bumuntong hininga siya at tumango-tango sa akin. Have you eaten? Pakiramdam ko'y nanunuyo ang aking lalamunan. Sumisikip din ang aking dibdib at para bang merong kamay na bakal ang pilit na kumukuyumo sa aking puso. Tapos na. Tumango siya ulit. Merienda. Tapos na rin. Busog na ako. Sililipan ko siya. Mabuti naman. Ang akala ko nagparipas ka. Wika niya at bahagya pang natawa. Pero alam ko wala siyang maluloko dito. Peke ang reaksyon yun. Ibinaling niya ang tingin sa mga pagkain nakahain. Sorry if I kept you waiting for nothing. Hindi rin kasi ako pa pwedeng umalis agad dahil he is our client. Tumayo siya at saka nilipat ang hintuturo sa aking labi para pigilan ako sa pagsasalita. Umiling-iling siya sa akin at pinilit pang mas palawakin ang ngiti sa labi. Ang paraan ng kanyang pagtitig tumatago sa aking kaluluwa. You don't have to explain, Sean. I understand you. His hand traveled to my head and patted it lightly. Always choose your top priority first. I don't mind waiting for you all day, baby. Binigyan niya ako ng isang mabilis na nakaw na halik sa aking noo bago tumalikod at simulang ligpitin ang mga pagkain sa lamesa. Napabuntuhin na lamang ako habang pinagmamasdan siya sa ginagawa. Naulit pa mga pangyayaring iyon. Dala na rin ang labis sa pagkaabala sa trabaho ay minsan nakakaligtaan ko ng kainin ang ipinadala ni Carlos sa pagkain. At minsan dahil na rin palagi siya nakabundot sa akin ay sa kanya ko na nababaling ang init ng ulat frustration ko sa ibang bagay. Kung ano-anong mga salita ang kanyang nabibitawan. Unconsciously ko siyang napapaya sa harap ng maraming tao. Sa ganoon umiikot ang halos 2 linggo niyang pamimeste sa akin. May ilang beses na rin niya akong inayang mamasyal sa ibang lugar. Umuho ako pero nagbaback out din due to sudden conflict of my schedules. Inayaan ko siya maghintay ng matagal. Saka ako sasabihin na hindi na ako sisipot. At oo, sige, aaminin ko na. Sinasadya ko talaga.
Hindi naman sa nag-e-enjoy akong pahirapan siya. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan at hanggang kailan niya kakayanin ang lahat. Kung talaga bang sincero siya sa panunuyo o ginagawa niya lang to para sa huli muling saktan ako. Hindi mo ako masisisi, Lay. I am scared. I have too many what ifs for now. I massage my temple as I watch Carlos tapping his foot on the floor while patiently waiting for me outside of my cabin. Nakasilip din si Everlay sa maliit na siwang na ginagawa akong bintana. Gabi na pero nandito pa rin siya kasama ko. Malamig na sa labas kaya alam kong giniginaw na rin doon si Carlos. Pwede mo naman sigurong sabihin yun sa kanya, Arya. Sabihin mo kung hindi ka pa handa kung hindi mo talaga kayang balikan siya. Wala akong sinabing ayoko lang balikan siya. I cut her off irritatedly. Ang sa akin lang natatakot pa rin ako. Paano kung sa oras na tanggapin ko siya ulit at bumalik naman siya sa dati? Paano kung ngayon maayos ang pakikitungo niya pero paglipas ng araw, itatrata na naman niya akong parang basura? Don't you get me? Tumangot-tango siya sa akin at patamlay na bumuntong hininga. Naiintindihan kita. Pero kung gagawin mo rin ang ginagawa niya noon sa'yo, anong pinakaiba mo sa kanya? Natigilan ako at napakurap-kurap. Tira may isang malaking batong tumama sa aking ulo at di ko man lang magawang makailag. Bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay. Gusto ko lang namang ipakita kay Carlos na hindi ako marupok, na hindi niya kagad ako mapapalambot. Pinapaalalahanan lang kita, pero ikaw pa rin bahala sa kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, Arya. Dagdag pa ni Lay. Sabay muli namin nilingon ang binata at kahit ang bilog na buwan lang, ang tayong nagsisilbing liwanag, kitang-kita ko kung paano yakapin ni Carlos ang kanyang sarili. Nangangaligkig siya sa lamig. Dinukot na niyang kanyang cellphone sa bulsa at nagtipa na mensahe. Di rin naman nagtagal tumunog ang telepono ko. From Carlos. Chan, you good? Alika na. Baka lumamig na tong niluto kong dinner. Ang sabi niya kanina. Nag-prepare daw siya ng simpleng candlelight dinner sa dalampasigan para sa aming dalawa. Ang sabi ko ibabalik ako sa cabin para magbihis pero ang totoo niyan, wala naman talaga ako na balak na pumunta. I already ate my dinner with Mr. Dino. Hanggang ngayon busog ako at hindi pa rin naman tatanggapin ang aking simura kung kakain pa ako ulit. Tahimik na makikiosyoso si Lay sa aking tabi. Ngumuso siya at umiling pero hindi na nagkomento pa. Bumuga ako ng hangin bago nag-type ng reply. Carlos, sorry, biglang sumama yung pakiramdam ko. Hindi ako makakasama sa'yo. I hit the send button. Muli ko siyang salilip sa bintana. Malinaw na malinaw sa aking mga mata kung paano kumurot ang kanyang noo at kung paano bumaka sa matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nilingon niya ang cabin ko kaya mabilis ako nagtago. Ilang sandali pa'y sunod-sunod ang pagdating ng mga mensahe. Carlos, ano masakit sa'yo? I'll bring you medicine. Or wait, I'll just call a doctor. Natataranta ko tanda kay mga mata. Ang overreacting? Hindi na. I will just rest. No need to bother. Isinarada kong bintana at pabagsak na humiga sa kama. Tumunog muli ang cellphone ko pero hindi na ako nag-abala pang basahin ang reply niya. Hindi na rin naman nagtagal, umalis na nga rin sila eh. Naiwan ako mag-isa. Pinatay kong lahat ng ilaw at makailang beses na rin akong bumiling-biling sa aking higaan pero hindi talaga ako mapakali at makatulog. Bumangon ako at sinabunutan ng sarili. Pagkatapos muling humiga at tulala habang nakatitig sa puting kisame. Naging matinding pala isipan sa akin ang kawawang itsura kanina ni Carlos at pati na rin ang naging pagtrato ko sa kanya nitong nagdaang araw. Am I really wrong with the way I treated him? Am I being too much? But I'm just scared, that's why I did it. Gusto ko malaman kung hanggang kailan niya kaya magtiis. Kung madali lang ba siyang susuko at kung talaga bang seryoso siya, hindi katulad noon. Hindi ko alam kung anong oras na ako tuloy nilamon ng antok. Basta naramdaman ko na lamang ang marahang pagbukas ng pinto na tila ba mayroong pumasok. Dumaloy ang takot sa aking katawan, lalo pa na marinig ang muling paglapat at paglak niyon. Nagising ang aking diwa at arigagang bumangon. Sino ka? I asked slowly, using my trembling voice. Baby, it's me. Mahinat na mamao sa tugon ni Carlos. Kinapa niya pa nga ang switch ng ilaw. Napapikit ako dahil sa matinding pagkasilaw. Ang takot at kabang aking nararamdaman ay agad na nalusaw na makita ang kanyang gwapong mukha. He was just wearing his white basic tee and boxers. I could clearly see his well-touched, toned biceps and a figure that made me crave for more. His hair was a bit disheveled yet it made him hotter than usual. Ipinilig kong aking ulo upang tigilan ng pagpapaulan at pagpapahanga sa kanya.
Mas nangibabaw ang inis na aking nararamdaman. Bakit pa bigla-bigla ka nalang pumapasok? Singhal ko. Tiningala ko siya at sinamaan ng tingin. Namungay ang kanyang mga mata at binasaan pang ibabang labi. I was knocking and calling you too many times but you're not answering. He told me like a frightened puppy. Malamang tulog ako. Asik ko. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding at halos mapasabunot ako na makitang mag-aalas 3 para na madaling araw. Sorry, I just can't sleep. I am worried about you. Usal pa niya at sinubukan lumapit sa akin. Tumayo ako sa kama. Inayos ang manipis sa strap ng aking itim na 90s. Sinundan niya iyon ng tingin at marahas na napalunok. Inirapan ko na lamang siya at nilampasan. Dumiretso ako sa fridge at yumuko para kumuha ng pitsyal ng tubig. My clothes were too revealing. My cleavage was a bit exposed and nipples were visible. But I wouldn't mind if you saw me like this. Ngayon pa ba ako magpapabebe? As if naman never na pa nakita yung katawan ko eh. As if din na meron pa akong itatago sa kanya. I heard him coughing aggressively behind me. I brought you medicine. Masakit ba ang ulo mo? Silalat niyang aking noo para lamin kong mainit. Wala ka namang lagnat. Nagsalin muna ako ng tubig sa baso at nilagok ang laman niyon bago sumagot. I told you, I'm fine. Kailangan ko lang talaga magpahinga. Ibinili ko sa fridge ang tubig at nakapamewang na hinarap siya. Tiningala ko si Carlos at pananalisikan ng tingin. Hindi man lang siya natinig at inosente lamang akong tinitigan. How did you get here inside my cabin? Kuryosong tanong ko. Muli siyang dumaustos ang kanyang paningin sa aking dibdib at tumikim. Ibinalik niya ang mga mata sa akin. May susi ako. I groaned disenchantedly. Alright, alam ko na. Harata namang may kinalaman si Ate Chantal dito. Give me the keys then. Nilahad ko sa kanyang aking palad at kunutoon niya akong tinignan. Huh? He muttered, a little distracted by something. Bakit? Nagpapadyak ako dahilan para mahulog ulit ang isang strap ng aking 90s. Basta, ibigay mo na lang sa akin. You can't just enter without any permission. Give me the keys. Untag ko ulit sa kanya. Kumurap-kurap naman siya kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. Walang ano-ano niyang kinabig, papalapit sa kanya. Inawakan niya ang aking magkabilang pisngi at siniil ako ng halik. Nanlaki ang aking mga mata, tila nahugot kong aking hininga. I felt his lips gently moving and biting my lower lip as he howled hoarsely. I tried to push him away but my strength was not enough to stop him. Instead, he immediately held my both arms and clung it to his nape. His kisses were making a tiny yet arousing sound and I couldn't help but to overthink that it could be heard outside. Carlos! Suway ko at nagtunog ungol yon, pero naging mas magiriin at agresibo ang paghalik niya sa akin. Hinagod niya ang aking likod, pababa sa aking puwetan at muling tumaas bago pamirme sa aking bewang. Nanggigigil niya iyong pinisil. Nanlalambot ang aking mga tuhod at namumuo rin ng pawis sa aking noo, kahit na may aircon naman. Ginantihan ko ang halik at masabik na paraan, dahilan para mapamura siya. Tangina! He cursed under his breath. Buwabang muli ang kanyang kamay sa aking hita at hinaplos iyon. Naramdaman kong unti-unti na yung gumagapang sa loob ng aking suot na 90s. Carlos! Ungol ko't mas lalo pang humigpit ang kapit sa kanyang leeg. Ngayon ko lang din namalayan na nakatiptoe na ako dahil sa sobrang tangkad niya. Kasasabi ko lang na ayaw ko maging marupok, pero bakit andito na ako sa sitwasyong ito? Bakit ako nang hinat na babaliw sa pagdampi ng kanyang mga labi sa akin? Dala ng labi sa pananabik, alam po kung saan ito patungo. Oh my gosh! I could feel his shaft erecting and mine started to get wet. Mabuti nag-shave ako. I was ready to give in when he suddenly stopped and held my shoulders. Awang pa ng aking labi nang tingalain ko siya. Mabilis ang kanyang paghinga at naroon pa rin ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Why did you stop? Nangihina at dismayado kong tanong. Tila mayroong karayom na tumutusok sa aking puso at gusto kong maiyak. Hindi niya nagustuhan? Hindi ba ako magaling? Hindi ba siya na-turn on sa akin? May iba ba siyang gusto? Maybe stop overthinking. You're only asking for a kiss. He answered with his low tone. I creased my forehead, wondering of what he said. Ako? Humingi ng halik? Kailan? But you're the one who kissed me. Nanlalaki ang mga matang dinuro ko siya. Umangat ang sulok ng kanyang namumula at basang labi. Pinasadayan ng dila. Because you requested to give you a kiss. Nalaglag ang aking panga na mapagtantang sinabi niya. Lumapit ako sa kanya. Hinampas siya sa dibdib. Ay wow, ang tigas. What I mean, kiss. Susi. Mababa siyang natawa. Tuwang-tuwa sa kalokohan niya. Inawakan niya ang aking nakakayom na mga kamay. Umupo siya sa dulong bahagi
at inila ko pa upo sa kanyang isang hita. Patagilid ang aking posisyon. Nakayuko ako di makatingin ng tuwid sa kanya. He then combed my hair while showering tender kisses on my cheeks. I know I was just messing around with you, my wife, he uttered and shake his other free hand on my waist. But why did you stop? Didn't you miss my kisses? Hindi mo na nagustuhan. He put his index finger to my lips and then hushed me. Baby like is underestimated. You are so addicting and God knows how much I couldn't get enough of you. But why did you stop? Naiirita akong tanong at pinagpapadyak ang paa kahit na hindi ko naman abot ang sahig. Nagmukha tuloy akong bata nagtatantrums. He roared with laughter and his eyes danced with so much amusement. Mas sinapit niya pa ako papalapit. Nanggigigil na nayakap at pinupog ng halikang pisngi. We're taking everything slow, baby. Once you accept me again in your arms and everything's clear on your part, hindi lang kiss ang bibigay ko sa'yo, He playfully stated. Umirap ako ng wagas. Pinag-cross sa mga braso, sa ilalim ng dibdib. He made me drink milk first before tuck me into bed. Hindi siya umalis hanggat di ako nakakatulog. Kinabukasan, wala na siya sa cabin na magising ako. Hindi ko tuloy maestima ang mood sa buong maghapon. Maganang dibdib ko dahil sa nakikita ko na pagbabago ni Carlos. He treated me like a baby and I would be a hypocrite if I said that I did not like it. Pero mainit din ang ulo nito dahil nabitin ako. Hindi ako nadiligan, nawisikan lang. Buong maghapon hindi mahiwalay sa tabi ko, si Carlos. He treated me like a baby and I would be hypocrite. Sobrang clingy niya, parang pusa ko maglambing at pagpapansin hanggang sa matapos ako sa aking trabaho. So far, I'm enjoying my vacation here. Parang ang ayoko nang bumalik sa Manila. Larissa pouted her lips and glanced at my husband who was sitting close beside me. How about you, Carlos? Are you having a great time here? She asked flirtatious tone kaya naman umarko ang aking kilay. Mula sa pag-aasikaso ng aking pagkain ay wala sa sariling sinulyapan ni Carlos ang babae. Pardon, Lars? Larissa groaned and rolled her eyes heavenwards. Kaasar ka? You are not listening. She even stomped her feet. Napairap naman ako at pinigilan na sariling pagtawanan na sobrang kaartihan niya. Kumurot din ang noo ni Carlos sa tila naguguluhan sa inaasta ng babae. Wala naman kasi siyang pakialam sa mga sinasabi ni Larissa. Kanina pa siyang abala sa paghimay ng isda, pagbabalat ng hipon at pag-aalis ng carrot sa chop suey bago ilagay iyon sa pinggan ko. I'm not paying attention to you. Sorry but I'm busy serving my wife. He emphasized the last word. Natutup naman ni Larissa ang kanyang bibig bago bigong tumangutango. Ako na lang kausapin mo. Gusto kitang kausap. Pabirong sabi ni Louie para isalba ang babae sa pagkapahiya. Mababa ako natawa at tilingan siya sa kalokohan niya at ganon nga ang nangyari. Dahil siguro may sariling mundo kami ni Carlos, napilitan silang dalawa na lang mag-usap. Ako lang mag-isa, ang may balak na kumain dito ng dinner. Pero dahil sa may lahing aso si Carlos at di ako nagtaka na nakabuntot siya sa akin. Natsempohan din na dito si Louie na tulala sa isang sulok ng lamesa kaya sinamahan na namin. Bigla na lang sumulpot si Larissa. Ate Chantal and Dewey were nowhere to be found. Again. Wala kasi ang kotse ni ate sa parking lot at sabi pa ni Lay, nakita raw niya magkasamang umalis ang dalawang yon kanina pang umaga. Ngayong malalim na ang gabi, hindi pa rin bumabalik. Kailan ka aalis? Tanong ko kay Carlos habang nasa gitna kami ng mapayapang pagkain. Natigilan siya sa pagnguya at matamang nagangat ang tingin sa akin. Nagtiimbag ang shot para bang di nagustuhan ang tanong. Matalim siyang bumuntong hininga at ibinaba ulit ang paningin sa kanyang pinggan. Wala ako nakuhang sagot kaya muli ako nagsalita. Last day ng vacation ninyo. So ano, babalik ka na ng Manila? I'm extending my stay here. Putol niya sa sinasabi ko. Napaawang ang aking labi. Bakit? Bumuntong hininga siya bago ulit tumugon. Hindi ako aalis dito hanggang di ka kasama siyan. But I don't have plans on going back to the city. This is my home. Wika ako sa maliit na tinig. Bukod sa nahiya na ako magpakita sa magulang niya, mas nahanap ko na rin ang kalayaan ko rito. Mas mapayapa, malayo sa samot-saring gulo. Bumalate ang pagkadismaya sa kanyang mukha na agad ding nawala. Mas inilapit niya pa ang sarili sa akin hanggang sa wala nang natirang espasyo sa pagitan namin. Bahagya siyang yumuko para mapantayan. Ako tinawakan na aking baba para sa pilitan akong iharap sa kanya. Then I'll stay here too.
Sambit niya habang titig na titig sa aking mga mata. Sinubukan ko siyang basahin. Nagbabakas sakaling may mababakas na napipilitan lamang siya pero wala. Wala akong ibang nakita kung hindi ang pagpapursige, senseridad at kagustuhan. Kasiguruduhan sa bawat titig niya. Umabang ang aking labit bahagya siyang hinima sa balikat. Nasisiraan ka na ba, Carlos? Paano ang trabaho mo? Hindi ba't bago ka pa lamang nagsisimula ang pamilya mo? Don't worry about my job. I can handle things. Nagkibit balikat at dinampan ng halik ang tungki ng aking ilong. Paano ang pamilya mo? Bulong ko pa. His lips formed into a smile. Aya and you are my only family but my baby sister wants to live independently now. Kaya kung saan ka, doon din ako, Arya. Nanatiling laglag ang aking panga. Hindi pa rin maproseso na maayos ang kanyang sinabi. Bahagya siyang natawa sa aking reaksyon at pinisil ang aking magkabilang pisngi. You are my home and only in your arms where I belong.